Dry mode sa aircon nakakababa nga ba ng konsumo sa kuryente? Hello mga katulbaks! Welcome back to our channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang interesting topic na madalas nating marinig pero minsan hindi natin sigurado kung totoo nga ba. Actually, nitong bago lang ay nakita ko na may nag-post nito sa isang social media at marami ang hindi naniwala dito. Siguro ito ay epekto sa tao dahil na din sa naglipa ng mga fake news ngayon. Pero ano nga ba ang point ng post na ito? Ang sabi sa post na ito na ang paggamit ng dry mode ay nakakapagpababa ng konsumo ng aircon. So ibig sabihin, bababa din ang bill natin sa kuryente. Pero totoo nga ba ito? Ang sagot dito ay yes. Tama. Totoo ang sinasabi ng post na ito. Ito ay dahil sa low humidity ng kwarto. Pero, ano nga ba ang humidity? Ang humidity ay tumutukoy sa dami ng moisture o tubig sa hangin. Kapag mataas ang humidity, parang malagkit yung pakiramdam natin dahil puno ng moisture ang paligid. Samantalang kapag mababa naman, dry ang hangin, ay mas komportable. Ang ideal na humidity sa loob ng bahay ay nasa 30 to 50%. Sa labas ng bahay naman, ang ideal ay nasa 30 to 60%. Pero dito sa Pilipinas, ang actual average humidity ay umaabot sa 71 to 85% at ito ay napakataas. Ang ating aircon ay hindi lang nagpapalamig ng hangin, kundi tinatanggal din nito ang moisture. Kapag mataas ang humidity, mas maraming moisture ang kailangang alisin ng aircon. Kaya, mas mahirap para sa unit na magpalamig ng mabilis. Pero kung mababa ang humidity, mas less ang kailangang tanggalin, kaya mas nakakapag-concentrate ang aircon sa pagpapababa ng temperature. So ano nga ba ang dry mode sa aircon? Sa remote control ng aircon, makikita na may iba't ibang modes ito. Karaniwan, nandyan ang cooling mode at ang dry mode. Sa cooling mode, talagang binababa ang temperatura ng kwarto. Pero sa dry mode, ang focus ng mode na ito ay bawasan ang halumigmig o humidity ng hangin. Kaya, kahit hindi ganun kababa ang temperatura ng kwarto, ay parang malamig ito sa pakiramdam at mas komportable tayo. So paano nga ba nakakatipid sa kuryente ang dry mode? Ganito lang. Dahil hindi na niya kailangang palamigin ng sobra ang kwarto, ibig sabihin hindi na niya kailangang magpatakbo ng compressor ng ganun kabilis o ganun katagal. Kaya, mas mababa ang kuryenteng nakukonsumo. At dahil mababa din ang fan speed sa dry mode, talagang mababawasan pa lalo ang konsumo. Now, kailan naman hindi dapat gamitin ang dry mode? Una, ay kapag sobrang mainit ang panahon. Kung ang temperatura ay sobrang taas at ang mga tao ay nangangailangan ng mas malamig na hangin para sa komportableng pakiramdam, mas mainam na gumamit na lang ng cooling mode. Ikalawa, kapag masyadong mataas ang humidity ng isang lugar. Kapag ang humidity ay sobrang taas, maaaring hindi makaya ng dry mode ang labis na moisture sa hangin. Pangatlo, kapag matagal na ginagamit ang aircon. Kung ang air conditioner ay ginagamit sa mahabang oras sa dry mode, maaari itong humantong sa sobrang pagkatuyot ng hangin na maaaring makasama sa kalusugan. Pang-apat, kapag ang pinaglalagyan ng aircon ay malawak. Sa mga malalaking kwarto o open spaces, maaaring hindi maging epektibo ang dry mode sa pagtanggal ng moisture.
Panglima ay kapag nagtatrabaho o nag-aaral ang mga tao sa loob. Kung may mga tao sa kwarto na abala sa pagtatrabaho o pag-aaral, mas mainam na gumamit ng cooling mode upang mapanatili ang kaaya-ayang temperatura. At ang panghuli ay kapag meron kang kasamang may sakit. Hindi rin ito advisable sa mga may kasamang may sakit na pang-respiratory tulad ng sipon at allergy. Kaya kung gusto nyo makatipid sa kuryente, subukan ang dry mode kapag hindi naman ganun kainit. Makakatulong ito hindi lang sa bulsa kundi pati sa pagpapahaba ng buhay ng iyong aircon. Basta tandaan lang na balik tayo sa cooling mode kapag sobrang init na ng panahon para sa tamang balanse ng comfort at tipid. So mga katulbak, sana'y marami kayong natutunan sa episode na ito. Kung meron kayong tanong o sariling tips, i-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. So hanggang sa susunod na pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabing, dapat hindi lang puro tools ang laman ng toolbox natin, dapat may laman din itong kaalamang pang-electrical. Salamat mga katulbox!